Amen, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God, hallelujah. Makakaupo na po tayo. Ayan, makakaupo na po tayo. Pakibati mo muna yung katabi mo. Sabi mo, hi. Sabi mo sa kaliwa, hi. Sabi mo sa kanan, hello. Sabi mo sa kanya, you are so blessed. Grabe ang pagpapala ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Bagamat alam natin na grabe ang balita, malakas daw yung bagyo. Kaya ako po ay 58 years old na ngayon. Laging ganyan po balita, may darating na malakas na bagyo. Pero ako po umidad ng 58 na ganun pa rin. Amen? Hallelujah. Ang tawag dyan ay law of nature. Hindi po yan mababago. Taon-taon mangyayari po yan. Katulad ng ating Panginoong Hesus, katulad ng ating Diyos na buhay, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Hindi nagbabago yung Diyos na ating sinasamba. Hindi nagbabago yung Diyos na ating pinapupurihan. Amen po ba? Tayo lang minsan ang nagbabago. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, aminin. Amen. Tayo minsan ang nagbabago. Kaya ngayon pong umagang ito, makinig po tayong mabuti dahil ito po'y susi upang tayo manatili na laging malakas, laging nagtatagumpay, at laging hindi kayang dayain ng kaaway. Amen? Amen po ba? Sino po lahat po dito yung mga believer na at tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Gusto ko po makita rin yung mga kamay. Isa lang, dalawa, tatlo, apat. Lahat tayo tumanggap na sa Panginoon. Amen? Amen? At ang tinanggap natin ay hindi basta kung sino lang, kundi ito'y taong Diyos na nagkatawang tao mula sa langit na buwaba para makasama natin dito. Amen? At yung ating tinanggap ay yung ating Panginoong Jesucristo na nagtagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Hello! Kaya sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Tagumpay na tayo. Amen po ba? Pero minsan, dumaranas tayo ng panghihina. Amen? Hello? Minsan, dumaranas tayo ng pagkabagabag. Amen? Eh, sino kaya ang nagkulang? Kung bakit tayo dumaranas ng mga ganito? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Amen? Ikaw yon. Dahil ngayong umagang ito, kapag ito'y na-catch up natin itong mensahe ng Panginoon, sisiguraduhin po ng Diyos na kailanman hindi ka maaagaw ng kaaway, hindi ka madadala ng kaaway. Amen po ba? Sabihin niyo po, fire! Sabihin niyo po, fire! Ang pag-uusapan po na tungkol sa apoy. Di ba, pagka tungkol sa apoy, hindi mo kayang basta-basta patayin yan. Amen? Pag apoy ang pinag-usapan, habang ginagatungan, lalong lumiliyab. Amen? Lalong umaapoy. Amen? So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon, keeping the fire burning. Kailangan natin pagtinigasin yung apoy sa ating buhay. Amen? Hello? Hello? Ang pag-uusapan po natin ay mula pa sa Leviticus, chapter 6, verse 12. Verse 13. Sabi po dyan, sa verse 12, sabi ng Tagalog na lang po mabagilin. Babasahin, kinakailangan ang apoy sa altar ay patuloy na nagdingingas. Amen. Kung noon, naghahandog ang mga pare o high priest sa harap ng altar para pagdingasin yung apoy, yung pangkatong, at ang sabi po niya sa banal na salita, huwag itong papatayin. Amen. Tuwing umaga, gagatungan ito ng pare at ayusin ng mabuti ang mga handog na sinulog sa itaas ng mga panggatong, pati na ang mga taba ng hayop mula sa inialay handog pangkapayapaan. Patuloy na pagdiningasin ng apoy sa altar at huwag itong pababayaang mamatay. Ito po ang ginagawa noong panahon sa Old Testament. Merong tagapamagitan nun, yung pare, yung high priest. Pero sa panahon po natin ngayon, meron ng pinaka-iisa at minsan lang siyang naghandog ng kanyang buhay. Sino yun? Hindi na talaga. Naalala ko tuloy nung last Sunday. Dito lang yung buhay eh. Sabi ni Dr. Paul, dito lang sa gawin na ito yung buhay. Pagdating dito, parang patay. Patay. Amen? Amen? Tumatak sa isip ko yun. Oo nga.
Siguro ako naman, hindi ko, sabi na likod ng Panginoon, nung likod ng Panginoon yun, at nag-isip ako, patay na ba yung mga taga-reading? Hindi pa kami nakasama ni Mami, oh. Hindi pa kami nakaupo. Dito lang talaga buhay na buhay. Ano yung sinasabi niya doon? Kamanay! Kamanay! Sabi iba, kamanay! Sabi niya, kamanay! Tumatanong pa dito, kaya buhay talaga buhay. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag tayo'y umaapoy, never na hindi ito mararamdaman ng mga tao na paligid sa atin. Hindi mangyayari na hindi makita ang pag-aapoy natin kapag tayo nag-aapoy. At puspos ang banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang tanungan nyo na, sino natin ito tumanggap sa Panginoon? Sino na lahat ng mga mananampalataya? Lahat naman tayo nagtaas ng kamay. Amen. Pero kailangan natin maging maapoy. Bakit kailangan natin maging maapoy? Hello? Maapoy saan? Sa bahay. Sa trabaho. Sa eskwelahan. Sa trabaho kasunungan natin, dapat makita si Jesus sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kung gusto natin magtagumpay, kung gusto natin hindi tayo madaya ng kaaway, kailangan natin maging maapoy sa ating mga buhay. Amen? Tingnan niyo po yung sabi ng 2 Corinthians 5:17. Ibalik ko po kayo sa New Testament. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, sabi niya, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kasunod ng kami na kay Kristo. Amen? Sige, pakababa na po. Nung tayo wala pa kay Kristo, patay tayo. Amen? Pero nung tayo tumanggap kay Kristo, sabi po lang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Sabi niya, the old has gone, the new is here. Bago ka na. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. At na pagiging bago, dapat tayo maapoy. Dapat tayo nag-aapoy. Amen po ba? Amen po ba? Sabi mo sa iyo, mag-apoy ka! Ang sabi po dito, sa talata, sa Levitico, kailangan ang apoy sa altar ay patuloy na naglilinis. Hello? Maaari ba, pikit niyo muna inyong mga mata. At isipin niyo lang, Lord, patuloy bang nag-aapoy ako? Isipin niyo po, nag-aapoy ba ako, naglilinis ba ako sa mga tao nakapaligid sa atin? Tandaan po natin, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan ito. Amen? Bakit asin? Tayo ng taga-timpla. Para sumarap sa lutuin, kailangan mo lagyan natin ng asin and iba. Tayo yung panimpla. Tayo din naman yung ilaw. Amen po ba? Sa mga nagkakagulo na sila. Alam niyo po, pag narinig ko yung bagyo, at marami nagkaalala, may mga nagsasabi pa na, huwag ako nag-isang bahay kasi malakas ang bagyo. Bakit kailangan natin? Ako po personal, bakit natin kailangan magkakala? Ang kailangan natin mag-ingat. Ewan po ba? Hello? Hindi tayo dapat mag-alala. Hindi naman natin kayang baguhin yung sitwasyon, yung panahon. Hello? Hello? Maraming nanayalangin. Mga lingkod ng Panginoon, humihingi sila ng miracle. Miracle po yan. Pag sinabi kasi ng law of nature, hindi mababago yung nangyari na at mangyayari pa sa panahon ngayon at sa hinaharap. Yun na yun. Ibig sabihin, yun na yung law of nature na tinatawag. Hello? Pag bumabagyo, automatic, bawal pumunta ng tumawid ng barko at baka lumubog. Tapos, hindi po pwede, iingat ako ng Panginoon. Binabago mo yung itinatay na sinabi na ng Diyos na mangyayari kapag may panahon ng bagyo. Amen? Kaya ganito, pag may problema tayo, magkaalala ka ba? May pangako ang Diyos. Hello? Pag nalulungkot tayo,
Patuloy pa tayo maglulungkot, isa naman ang susunod eh. Sinaplan mo mga kagalakan. Pag kulang tayo sa budget, nag-aalala tayo. Eh, sino ba pinagmuna ng lahat ng Panginoon sa mundo? Siya lang naman lang. Amen. Alam niyo, pag may apoy ka sa puso, kahit isang linggo ka pang walang budget, Panginoon yun sa iyo. Amen. Kasi, grabe ang pagtitiwala mo sa Diyos. Umaapoy sa puso mo na ang Diyos natin ay tapat, ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay hindi magkukulang para sa atin. Amen. So, bakit tayo nagkukulang? Tinuturoan lang marami tayo na umasa at kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Ayun po ba? Sabi ko kung babagyo, alam nyo, habang nananalangin ako kahapon sa taas, isa lang panalangin ko. Naalala ko yung salita ng Diyos. Mabubuhay yung nasa kanan, mabubuhay yung sa pusong libo yung mabubuhay sa kaliwa, sa ano. Pero anak ng Diyos mananatiling na kayo. Kaya panalangin ko, Lord, kung papagawa kayo ng malakas, panalangin ko, lahat ng ipinagkatiwala mo at lahat ng pamilya ng JTG, hindi magagalaw. Maging itong building na ito, hindi magagalaw. Bakit? Pinangako mo yan doon sa iyong mga anak. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi mangyayari ng kanyang mga anak ay kanyang pababayaan. No. Kaya kailangan magtapoy ka sa iyong puso. Amen? Kailangan ng apoy sa iyong puso. Amen? Alam niyo po, ngayong umagang ito ay nagsasalitaan Diyos sa atin. Our God is speaking God. The Bible supports this statement in many ways that our God is a speaking God. Today we live in a world where we give little attention to our speaking God, yet God is still speaking. Hello. Hello. Nagsasalita ngayon ng Diyos sa puso ng bawat isa. Gusto niya na ang kanyang mga anak ay magbumakoy, magbingas. Amen? Amen po ba? Pag sinabing nagbingas, hindi kayang tibagin niya ng sitwasyon. Hello? Ano man ang mangyari, ano ngayon ang sasabihin ng mga lingkod ng Panginoon? Sasabihin naman, ano ngayon? Kung nangyayari itong mga problemang to, alam mo doon, ayusin mo ang mga problema. Alam ko, Lord, na mayroon kang pinuturo sa akin. Kaya kahit anong mangyari, katulad ni Job, sabi niya, nawala ang lahat. Kung hubad ako dumating dito sa mundo ito, hubad pa rin akong babalik sa iyo. Amen. Kasi ako'y puso. Tiwala siya sa Diyos nating panagbibilan. Ano nga ba yung fire? Fire is a representation of the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Alam niyo yung mga nandito yung nagpapaawit. Kaya sinasabihan ko sila na i-meditate nyo yung mga kakantahin nyo bago kayo tumayo dito. Kasi kayo yung unang-unang dadaluyan, lalong-lalo na sa mga bagong mananampalataya na hindi pagkaano na nakakasaba o nakapagpupuri sa Panginoon. Dapat, dito pa lang, sa lugar na ito, kaya nga ito yung pinakatapong banal sa Old Testament eh. Dito pa lang, dito bababa ang presensya ng Panginoon, yung apoy dito sa lugar na ito. Dito nag-aain, dito sinusunog yung apoy na kailangan magdingas, kailangan hindi mamatay yung apoy. Kanina magsisimula doon sa mga nangunguna dito, sa mga nagpapaawit. Amen? Amen? Kaya nga, laging pinapaalala natin yan. Kailangan mauna muna nilang maranasan ng presensya ng Panginoon, yung apoy, para dumaloy saan? Sa kongregasyon. Amen? Amen po ba? Kaya hindi po basta-basta at biro-biro yung pagtugtog dito. Hindi po basta-basta, bihira yung magpaawit dito. Hello? Ang kailangan, laging puspos. Amen? Amen po ba? So, fire is a representation of the Holy Spirit. Fire is a power of God. Kaya nga, habang nag-aawitan tayo, dumadali yung kanyang presensya, umiiyak na yung iba eh. At naranasan ko minsan, nagpapaawit ako, biglang may naguwan. So, upuan. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kasi, yun yung kapangyarihan ng Diyos.
Fire represented God's presence. Amen. Yun ang kailangan nating maranasan dito sa loob ng simbahan. Amen. Kailangan natin ng presensya ng Panginoon para paglabas natin sa pintuang yan. Sino man ang ating makausap, sino man ating makasalumuha, ang kapangyarihan ng Diyos ang kasama natin at makikita sa ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Hallelujah. So why is it so important that we keep this fire burning? Bakit ba ito napakahalaga? Bakit ba ito importante? And fire is an important aspect of believer's life. Buhay na natin ito bilang mananampalataya. Amen po ba? The word picture for the Holy Spirit is fire. Amen? Sabihin mo nga ulit, fire. Fire. Sabi po ng Hebrews 1:7, ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel. Sabi niya, ginagawa niyang hangin ng kanyang mga anghel at nagliliyab na apoy ang kanyang mga utusan. Hello? Naintindihan po natin, in speaking of the angels, he say, he makes his angel spirits and his servant flames of fire. Sabi nga, at nagliliyab na apoy ang kanyang mga utusan. So merong mga anghel, ipinadadala ang Panginoon para tayo mismo ay makaranas ng apoy sa ating mga buhay. Ang Santong Espiritu ang kasama natin upang ikaw at ako, kung bubukas natin yung ating puso at makikinig tayo at pakikinggan natin at kikilala natin ang Diyos ay kasama natin, magbibigas at mag-aapoy ng puso. Amen? Amen po ba? Amen po ba? At magre-reflect yan. Habang nagpapaawit dito yung nagpapaawit, lulundag ka dyan, sasayaw ka dyan, sisigaw ka dyan, at pupurihin mo ang Diyos ng mahari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Amen? At habang narinig mo ang tinig ng Panginoon, habang nagsasalita ang kanyang mga lingkod, papalakpak ka. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagsasalita sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Hello! The saints of God are flames of fire. O sino yung saints? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yung pinabanal ng Diyos. Ikaw yung pinababanal ng Diyos. Amen po ba? At dapat ikaw yung nag-aapoy. Amen? Amen po ba? Kailangan mag-apoy sa magulang mo. Kailangan mag-apoy sa asawa mo. Kailangan mag-apoy sa mga anak mo. Amen? Hello! Ikaw yung gagamitin ng Diyos para maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos ang buhay mo. Ito po lagi ko pong tinetestimony. Ano ba kahirap? Kahirap, turuan, pangaralan ng iyong pagmula. Ang iyong mga kapatid na mas matanda pa sa iyo, na sa kanilang karir, sa kanilang buhay, ay mas matatalino sila. Eh, nandito po ba kayo? Naintindihan niyo po ba? Eh, hindi yung kasi yung tinitingnan. Hindi yun yung buhay ng isang mananampalataya. Ang kailangan makita na tayo nag-aapoy. Meron tayong binagong buhay. Amen? Alam niyo yung nanay ko, nung nabubuhay pa siya, nakita na itong anak kong ito, lasinggero, walang iya, babaero, sularero, lahat, mamumuha ng pera, sinabi niya. Pero nung makilala na ang Diyos. Grabe. Ay, nandiyan po ko, naintindihan mo natin yung testimony. Kailangan natin maging buhay na patutuo. At magiging buhay na patutuo tayo kung nag-aapoy tayo. Amen? Hindi po pwede na sinasabi mo, mabuti ang Diyos, pero nakikita ang naman sa iyo, hindi naging mabuti ang Diyos sa iyo. Amen? Amen? Hello? Pagkawa natin na Panginoon. Hello? Believers in Christ must keep that fire burning in their lives. We cannot afford to allow the fire to go up for us to remain relevant in the sight of the Lord and man and the overcomers of this earth. We cannot afford to let the fire go out. We are overcomers. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, mananagumpay ba yan? Eh, dito tayo basta mananagumpay. Higit pa tayo sa mananagumpay. Amen? Hello!
Hanggang ngayon, 70 na taon na, pinag-pray niya yung kanyang asawa. Hanggang ngayon, nag-pray pa rin siya. Hindi siya sumusuhoy at ba? Dahil alam natin isang araw, ang ating mga lalaki. Kaya ako manginginan, subong pagkain ang apoy. Tayo, sama-sama tayo dito para tayong gatong. Kaming gatong na kahoy. Subukan mo mawala ito sa... Hindi nag-leader na tayo. Sorry pero gusto ko sana magbigay ng illustration ka. Kung ako namin yung kahoy, sama-sama tayo, tandaan natin. Tapos, paapo yan. Sisindihan ng pari yan. Amen? Sisindihan. Sa atin, bawat isa naman, ang Diyos mismo po magsisindi sa ating puso. Amen? Paapoyin tayo. Pero tingnan niyo po, dahil umugnay tayo sa isang, dapat na inugnayan ang ating Panginoong Jesucristo. Subukan mo lumayo, umalis ka, alisin mo yung isang kahoy na gano'n. May apoy siya. Hindi mo napansin, hindi namamatay. Amen? Hello? Nandiyan po ba kayo? O sige. Siguro, ang mga tao dito hindi gumagamit ng kahoy. O sige, doon tayo mag-illustrate tayo sa talang Higasun. Nakita niyo yung apoy doon? Yung mga butas? Maraming butas yun. Eh kung kayang kalahati nito, hindi na umaapoy. Ano kaya ang tawag dito sa church na to? Katulad na sinabi ni Dr. Dito lang yung buhay. Dito patay. Amen? Halimbawa lang naman yun, halimbawa. Amen? Di ba? Ang tawag doon, dead church. Amen? E paano sa personal nating buhay? Hindi patay tayo. Kung isa tayo doon. Kung nagluluto ka na sinahin, sa tingin nyo maluluto? Di ba hilaw? Pag yung pinakakita lang, yung sakit ng gano'n, yung sa gano'n, sa malaking sirkil, patay lahat, dito lang maapoy. Di ba namamata? Di ba hindi makakaluto na? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are. Sabi po ng Levitico 9:24, sa harapan niya nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin, pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatulapa. Unang-una na assignment ng mga mananampalataya, yung mga tagasunod ni Kristo, ano po yun? Makita niya yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Sa iglesia na inyong pinasasanipan, o dito, sa iglesia, sa pamilya ng CDCF, at makita mo rin naman, as individual, yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ito po ba kayo? Kasi kapag hindi natin nakita, katulad na sila ng Levitico 9:24, na nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin, pati ang taba na nasa altar. Pag hindi natin nakita ito, yung gawa ng Diyos, hindi tayo mag-aapoy. Amen? Hindi mag-aapoy tayo. Minsan nanganatili, minsan nag-aapoy tayo, minsan hindi tayo nag-aapoy. Ano po ba kayo? Nanuha po ba natin? Amen? Bakit? The fire was so important because it was started directly by God. Na, hindi ko masyadong nabasa yung Leviticus 9:24. Ang alam ko, may hinendog na susunugin, tapos yung ang Diyos, direct na siyang nagpa-apoy doon sa handog. Ni alay, that time. Amen? Actually, nabasa ko na yan. May ganun sa Bible. Hindi ko lang masyadong nabalikan. Yung walang apoy, nandiyan yung handog, pero mula sa langit, mula sa Diyos, nagkaroon ng apoy sa Old Testament. Pero tayo, merong Kristo na magpapaapoy sa atin. Merong Kristo na laging nakatingin sa atin na handa kang palakasin, handa kang pag-apuyin. Amen?
Okay po ba? So, sabi niya, the fire was so important because it was started directly by God. Amen. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering in the fat portion of the altar. And when all people saw it, they shouted for joy and fell face down. Nakita niyo yung bunga? So, isa ka natin, moment of worship. Amen. Nung makita nila, nakita niyo ang nag-reaction ng mga tao? When all people saw it, they shouted for joy and fell face down. Amen. Hello. Kaya sabi ko nga, siguro, no, minsan, pinakikita ko kanina, nasa likod ako doon ako pumesto. Tinignan ko talaga ang reaction ng mga tao. Kasi kung nakikita talaga natin, naranasan natin yung presensya ng Panginoon. Hindi ka pwede. Hindi ka mapasigaw sa galak. Amen po ba? Amen po ba? Ito yung positibo, yung binabanggit natin. Lalo, mapapasigaw ka ba? Katulad ng prinsipyo ni Daddy, mas maraming problema, masaya. Bakit? May kasundong kasi yun. Hindi yung basta-basta sinasabi lang natin. Kasi, mas maraming problema, mas maraming gagawin ng Diyos sa atin. Mapapatunayan niya na siya talaga yung Diyos na totoo, buhay na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Hello? Sa tingin niyo, kung hindi ka magkakasakit, mahalan ba ka wala ng Panginoon? Ano ba naman kung sa kapabalaan mo? Ang tawag naman doon, grace. Puno grace, di ba? Dahil sa katigasan ng ulo mo, o dahil sa gasan mo, ano pagkakaling ka? High blood ka pala. Kain ka pa ng kain ng taba. O, ito ang kulit mo. Hello? Ano po ba kayo? Ang tawag doon, hyper. Amen? Walang ganun. Alam mo, diabetes ka. Kain ka ng ice cream, nung ganun ng soft drinks. Ako, habang dalang ng Panginoon, pagdabuhay ka ng matagal. Habang yun. Amen? Pero, maniwala po kayo, mamamatay kayo. Himala. At kasi ng ulo yun, amen? Pagpakan natin ang Panginoon. So, grabe, no? The fire on the altar, therefore, served as a constant reminder of God's power. On the day Pentecost, we are told that the Holy Spirit came on the apostle like tongues fire. Naalala niyo sa Acts? Acts chapter 2, verse 2 to 4. Pakita sa kamay na nga. Nagsalita ng iba't ibang wika ng mga apostol. Nagtang sila. Amen? Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakanin ng ugong na mula sa langit. Hello? Nakatulad ng malakas na hangin at napuno nito ng buong bahay ng kanilang kinaroroonan. Verse 3. Pagkatapos, may nakita sila mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita sila sa iba't ibang wika ayon sa kakayang ibinigay sa kanila ng Espiritu Santo. Ang banal na espiritu. Ito gusto ko maranasan ng ating church. Habang nag-present worship tayo dito, habang sumasayaw tayo, makakarinig tayo ng ugong mula sa langit. Amen. Individual yan, ha? Siyempre, individual. Habang tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Nakatulad ng malakas na hangin. Napuno nito ang buong bahay ng kanilang kinaroroonan. Pagkatapos, may nakita sila na mga kumakalat, dumatawad sa bawat sa kanila. Yung makita kang apoy. Amen. Hello, makita kang apoy. Pagkatapos,
Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at napagsalita sila ng iba't ibang wika. Ayon sa kanakaya binigay sa mga. Kaya nakita nyo may mga nagtatangs. Sa iba kasi, sa ibang mga iba, hindi sila naniniwala dyan. Tayo naniniwala tayo. Sabi ng Bible eh. Hello? Sabi ng iba tinignan nila sa dictionary, sa iba't ibang salita, wala naman ito ganun salita. Parang totoo, no? Kaya lang, sino bang makakaalam sa kapangyarihan ng Diyos? Sino ba ang pwedeng kumastyon kung ikaw na mismo nagpupuri ka sa Panginoon, naranasan mo, nagtangs ka? Sino pwedeng kumastyon doon? Natin pwedeng kumastyon doon. Ako po, personal, magkukwestiyon lamang po ako kapag may nagtangs dito at may sinasabi sila sa buong kongregasyon na walang mag-interpret. Medyo mag-iisip ako. Pero kung ikaw personal, nagtatangs ka, nagpupuri ka sa Panginoon, sila lang ng Diyos ang nagkakaintindihan. Kaya hindi natin sila pwedeng pakailangan. Amen? Amen po ba? Pero tayo, dapat dito, maranasan natin yan. Buong kongregasyon, dapat maranasan natin yan. Hello? Amen? Sino nagdanasan dito? Pakitaas ang kamay. Yung iba ayaw nasahin. At ibig sabihin, pag ayaw mong nasahin, ayaw mong maranasan na presensya ng Panginoon. Ako po. Ito po, ulit-ulit ko na tinetestimony nito. Si Mami, pag nagpipray yan, grabe, iba't ibang wika, sinasabi niya, minsan nagiging chip yan. Minsan nag-i-Spanish yan. At hindi na ako nakatiis minsan. Hindi ko nirecord eh. Gumawa ko ng salita. Nakalista yun eh. Sinulat ko yun eh. Kinuha ko yung meaning. Oh. Basta yun. Ang pagkakatanda ko, pinupuri niya ang Diyos. Ganun eh. Kasi po, talaga po ako dati, ano ba to? Nung una, bago ako ano ba to? Ano ba yung sasasabi dito? Talaga ako maniwala. Kaya ako, hinangad ko yan. At unang-unang naranasan ko na nagtangs ako, nandun ako sa Cuneta Astordo. At ang speaker noon, si Morris Yurudo, isang mudyo. Alam nyo, natakot pa nga ako eh. Totoo po yung natakot ako nung maranasan ko. Dahil nanigas yung dila ako eh, kusang nagro-roll eh. Alam nyo yun? Amen? O sino gusto makaranas doon? Yun eh, wala pa rin nagtataas ng ilang piraso pa lang din. Ayaw talaga maranasan ng presensya ng Panginoon. Bakit? Kapag nagtatang tayo, lumalakas tayo, amen po ba? Katibayan na, kasama natin ng Diyos, amen po ba? Iwasan na mong hangaray mo. Sabihin mo sa kapatid mo, nasain mo. Amen? Hello? Mamaya hindi ko alam ang gagawin ng Panginoon. Pero mamaya gusto kong makita, gusto kong maranasan, gusto ng Holy Spirit sa bawat isa. Ang biling ko lang mamaya, walang pakialaman. Amen? Amen po ba? Walang pakialaman sa katabi mo. Ang Diyos lamang at ikaw ang mag-uusap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon para kayong doon sa atin. Siguro, katulad ko rin kayo nung araw na parang hindi ka naniniwala. Kung parang nasa ko naniniwala ako. Ay, sa buwal-buwal nga, hindi ako naniniwala dyan. Yung unang buwal ko, gumanyan pa ako, oh. At tanda-tanda ko yung nagkayahan sa akin, Pastor Joseph ng Caloocan. Gumanyan pa ako. Hindi ako mabubuhan. Basta ako, nung panahon na nakataas ang kamay ko, nag-worship ako sa Panginoon, umiiyak ako. Aba, hindi ko alam, nakahiga na pala ako. Eh, sabi ko, pag tinulang ako doon, lalabanan ko doon talaga, nakaganda na ako. Amen? Kaya hindi ako naniniwala. Oh. Isa pang patunay na ang Diyos kumikilos at gumagamit ang mga lingkod ng Panginoon. Umattend ako sa isang anniversary sa Radiance of Christ. Basta Radiance. Sabi ko, Cubao. Ang bisita, ako ang nagwagi. Ako ang nagwagi.
Dulce! Grabe, kumanta. Halos mapasag yung mga salamin. Grabe pala, kapawad ko kumanta yun. Kaya nung altar call na, foreigner yung habang nagpipresa. Ako, natamay lang ako kasi nasa likod ako That time. Aba, in Jesus' name! Buwan lahat. Hanggang likod. Ako, personal, hindi pa ako nakapag-worship nun Natamay lang ako, nahiga ako gano'n O sinasabi ko po sa inyo ito, hindi para, totoo po. Totoo po yun, hindi po yung kasinungalingan. Pero ako, nakita niyo yung likod yun, pag nag-rehearse, hindi nakalapit kayo. Hindi nakalapit. Kasi, ang pet ko naman, mabuhay man siya o hindi, ang kapuspusan naman sa akin ay yung lumatatanda ng lumatatanda. Pero yung nabubuhat, yung inspiration yun ng banal na Espiritu Santo. Huwag po kayo malilito to. Hindi po mali. Hello! Dahil naranasan mo ang presensya ng Panginoon, kaya nalihod siya. Which is the power of the Holy Spirit. Amen. Hello? Pero dapat, yung mga bagay na yun, dinadala mo sa buhay mo. Yun ang tunay na kuskus. Amen? Hallelujah. Salita sila lang. Sino nagdanas dito na maranasan yung salita sa mga Ilocano? Yung Ilocano. Ako sabi ko, kung magsasalita ako ng Pangiliga, English ako English. English. Amen? Amen po ba? Hello? The fire also represented God's presence. It represented the glory of the Lord. We are also told that the children of Israel were led by the cloud of fire by night in their journey through the wilderness. O naalala niyo yung nung ilabas ng Panginoon mula Egypt, ang mga Israelites, inagpapay sila ng 40 years and 40 years. 40 days. 40 years. 40 years. Night and day. Amen? Di ba, nung sa gabi, merong cloud of fire. Amen? Kaya napakalaki precious ni Lord sa buhay natin kapag hindi ka nagpasangop dyan sa presensya ng Panginoon sa banal na Espiritu Santo at hindi ka sumunod doon sa cloud na yun at lumis kang ganun. O anong nangyayari sa iyo? Maraming mga panahon na yun, mga naninida, mga pamakas na hayo. Ngayon, dito sa panahon natin yan, ano naman tayo, paano naman tayo sisilahin? Kapag hindi ka bumatay sa salita ng Diyos at bumatay ka sa iyong damdamin at gusto mong sundin ang kalooban mo at ikaw may sarili distraction sa buhay mo, ewan ko lang sa iyo. Hindi ka aalay sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa atin, I will give you a pass ako ng lahat to feed you. Wisdom and knowledge, sabi niya. Amen? Lagi ko po ito sinasabi at gusto ko ilagay nyo sa isipan nyo. Ang buhay namin ay i-lead para sa inyong destiny. Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate God. Amen? Ganyan po ba kayo? Kung hindi natin i-imitate si Lord, ba't pa tayo nakasama sa Amen? Kailangan yun. Pero tayo po nandito dahil iisa lang ang layo natin dito. Matupad natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nangyari ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So kaya sila, sabi dyan sa Exodus 24:17, para sa mga Israelitang nasa paanan ng bundok, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay parang naglalaglag na apoy sa tuktok ng bundok. The fire was a perpetual reminder of God's presence. The continuous fire symbolized daily worship. Amen? Daily. Kaya nga tayo, dito sa church, meron tayong mga online, meron tayong mga Bible study, pero tayo, bilang tinawag ng Panginoon, dapat araw-araw sumasamba tayo sa Diyos. Amen, hindi po ba kayo? Pag-isip sa umaga, pagdulog,
pinupuro natin, sinasamba natin ang Diyos. Sa umaga, salamat, may bagong umaga. Sa gabi, salamat, sapagkat Lord, muli na naman kami makakaras sa kahingan, sa presensya mo, maging katawan lupa namin, salamat. Hello? Ano pa po? It symbolizes that continual need, atonement. Amen? Kung may nagawa tayong kasalanan, Lord, sorry. Patawarin niyo po ako. Continue yun. Continue. Kasi hindi pa perfecto yung ating buhay. Tingnan niyo po sa Roma 12:1. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, sa New Testament na po ito, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Kaya nga, pagpunta natin every Sunday dito, ilang layunin natin. Ibigay natin ang sarili natin bilang handog na buhay. Banal. At kadugot-dugot sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Buhay. Alam nyo, talaga makalimutan yung Sunday. Nagtatanong dito, ano ito sa Kanya? Bakit yung ganito niya? Para lang may pakita. Nandito na buwan ng Diyos. 63 years old. Medyo malutong na yung buto. Nagtatanong dito. Kasi dapat nyo nung makita sa akin. Yung buhay ka. Minsan, pag nagbabagi tayo ng Santa Cruz, ang hina-hina ng boses. Wala kang buhay mo. Pero kapag tayo nagkukwentuhan, lumdag eh. Pero bakit pagka sa salita ng Diyos, sabi ko nga, dahil salita ng Diyos, yung daladala natin, sinasalita natin, dapat malino na natin kung ito ng taga-pakibig. Ano? Sa halip na nakapokus ka na doon sa mensahe ng Panginoon, ano pa? No! Pakilakasan ko nga! Amen. Minsan, hindi nagpapaawit naman dito. Pagka umaawit sa umaawit sa video, okay? Viva Leyte! Dito. Napuhaw kita. May buhay ba? Amen? Walang buhay. Walang apoy. Amen po ba? Paano tayo makakapag-impluensya kung walang apoy? Amen? Wala kang pag-apoy ka. Pakita mo ikaw yung sa Diyos. Amen? Pakita mo ikaw. Diba? Yang iya pa pag, Lord, yun ka, no? Minsan-minsan lang umati. Hindi, iya pa. Amen? Hello? Sabi nga nung kwento, magdadala ng Bible yung pinakamaliit. Hindi po pala yun. Dapat buhay. Amen? Sabi nga, handog na buhay, banal. Banal. Kaya nga dapat, Sabado pa lang, Lord, patawarin mo po ako mula Lunes hanggang Biyernes ang pinagkasala sa iyo, Panginoon o God. Patawarin niyo po ako. Ako'y bukas isasamba sa iyo, Lord. Alam ko kapag may nakita ka pang batik ng kasalanan, lahat ng aking mga dalangin, Panginoon o God, ay hindi mo dinggin. Ano po ba yun? Kung ilalagaan tayo, nandun tayo sa grace. Kaya sa grace. Grasya ng Diyos ang tinatanggap natin. Kaya ang hirap-hirap tugulin ng Lord. Kasi meron pang banal eh. Kalugod-lugod sa Kanya. Alam mo lang, hindi nakalulugod, ginagawa mo pa! Okay? Tapos magtuturo ka, kaya walang dating. Walang dating. Kasi nagtuturo ka lang.
Madaling magturo, makakala nyo. Pero kapag hindi ka sinamahan ng banal na Espiritu Santo, hindi ka, hindi magtatagumpay ng ginagawa mo. Baka puspos na yung tinuturuan mo ikaw, tapos pa rin. Nagdagdag mo ba kayo? Amen. So, nakalugbuhat sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Hello! Hello! The continual burning of the fire also signifies God's desire to accept what is offered to Him. Kaya nga na mag-offer si Cain at Abel. Hindi kinulugdan si si Cain eh. Amen? Sabi niya, at ito'y napakaganda, sa bawat paglapit natin sa Kanya, sa bawat paghahandog natin sa Kanya, sabi niya, isang makikita natin, ano ba yung design ng Lord? That God desires to accept us, and He accepts us by burning away every dross in our lives. Ano ba yung dross? Yung dross na sinasabi ko kanina, yung mga waste, yung mga basura, yung mga kasalanan. Habang lumulod ka sa Panginoon, habang nakikipagdiin ka sa Panginoon, habang sumasamba ka sa Diyos, unti-unti inaalis niya yung mga bagay. Sinusunog niya yung mga bagay. Kaya nga minsan pag nakalod tayo sa Panginoon, hiya tayo, no? Kasi alam natin yung mga pinagagawa natin. Alam natin at ng Diyos ang mga iniisip natin. Alam ng Diyos ano mga plano natin. Pero alam din natin kung yung mga plano natin ay hindi naka-align niya sa Diyos. Pero ang lahat na yan, kung ibibigay natin sa Panginoon, aalisin niya yun. Aalisin niya yung mga basura na yan, yung mga waste na yan. Mga dumi na yan. Amen? The more the Lord burns, the more acceptable we are to Him. Sacrifice our always placed on an altar. Dapat dito sa altar. Ilagay natin yung buhay natin, yung puso natin, pagkatapos bilang isang buhay, banal, pagkakabot sa Panginoon. Hello? Hello? Amen. Ito yung nilalagay natin sa puso mo. Every time na tayo pumunta sa Lord ng Diyos, dapat focus lang tayo sa Diyos. Amen? Focus lang tayo. Dapat wala tayong ginagawa. Diba? Lalo-lalo na kung sa pagkakas. Hindi po ba kayo? Sayang kung mabagawa ko sa pagkakas. Hindi natin ito. Kapapakinggan. Amen. Focus lang tayo. Pag kung sa kagawang ko, ikaw ka po ito lang. Kasi parang seryoso tayo no? Amen? Hello? Mamaya, pagkatapos mo, aawit mo tayo sa Panginoon. Magsisimula tayo sa pag-awit. Pananangin pag-awit. Malapit na po ako matapos. So dapat, ito yung ating sandigan, itong lugar na ito. Sa pagtitipon natin, nagkakaroon ng pagpapalakasan. Amen? Ganyan po pala ko. Hello? O baka naman pag nakikita niya sa kapatid ko, nangihina ka na. Kasi may utang sa'yo, yung mga bayan. Amen? Alisin niyo po yun. Nag-utang nga kayo sa labas, dadalhin dito sa bahan. Dadalhin dito yun. Amen? Kaya nga bawal magpa-utang dito bawal ang utangan dito Bigayan lang dito. Kung gusto niyo tumulong, magbigay lang kayo. Amen?
Wala na bayad. Ano po kayo? Actually, may nangutang sa akin, nag-ibang church. Buta ng 2,000. Wala mo akong 2,000. O sige, ito na yung 500. Sa'yo na yan. Hello? Hindi po ba kayo? Baka pagkain din nagbayad, sumababa ko eh. Hindi po ba kayo? Inutang ko lang din yun ha. Wala akong person. Ngayon, ano ba yung altar na pinag-uusapan natin? An altar represents a place of consecration. Amen? Amen! Dito pa ba kayo? Hallelujah! Dito tayo, unti-unti, dahan-dahan, may i-align ng Diyos patungo sa Kanya. Ako, mukha lang akong banal tingnan. Pero marami pang kailangan papadalin ka sa kapel ko. Eh, ito ba? Baka kasi hindi na mga tao dito, kung pastor ka na, puro namatayo ka dito, panal ka na. Eh, hindi po. Hello? Ano po ba kayo? Nauna lang po ako ng konti sa inyo. Amen? Nauna lang po ako ng konti. Alam ko yung naniniwala na dahil kung kayo may panawagan ng Diyos. Amen sa buwan. Amen? Ano na kailangan? Sabihin mo sa kate mo, makinig, magpaturo, huwag kang mabuhay, na nag-iisa, may kasama ka, naaalalay, na nakamata, na nakaugnay sa salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpadali! Kung pwede nga lang manakal, nanakal na ako. Hello? Maghintay ka kasi. What is altar? An altar represents a place of consecration. Dito tayo pinababanal. A place of sacrifice. Alam niyo po, ito po true story to. Alam niyo po, nung tayo sumasamba dyan sa lubot. Tayo pagdamdamin ko, napaka-init. Kaya nga, nipis ko yung mami, kahit paano rin yung malaki aircon, baka bawas-bawas pa na init. Napaka-init. Kasi kahit ako, kung ako iniinitan, hindi naman din ako makakapakinig ng maayos eh. May init eh. Dito naman, ang problema natin, dahil malamig, pwede ka makatulog. Dito na lang tayo, at least malamig. Amen? Hello! So, a place of sacrifice, a place upon which an offering is made. And also, represent a person desire to secure their lives fully to God. Ito po yung dito po yung doon. Ito po yung kainaan ko doon. Hindi ito. Hindi ito kalooban mo, Lord. Hindi ito halimbawa ng isang pinabanal. Ito yung sa loob ng altar. Kaya tingnan niyo doon sa Old Testament. The instruction to the priest were, and the priest shall burn wood every morning. At yan po ginagawa ni Mami. Araw-araw, gabi, umaga, gabi, nananalangin siya para sa mga kaluluwa na pinagkatiwala ng Diyos. Every morning. At syempre, as individual, ganun din dapat tayo. Dadaloy dapat yan. Amen? Amen! Sabi po ng 1 Thessalonians 5:16-19. Sabi diyan, palagi kayong magalak. Ito po yung papasok na tayo doon sa individual, bukod doon dito sa loob ng church, sa inyong mga pastor.
Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:16-19, palagi kayong magalak, palaging manalangin, at ang magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Sa mga nakay Kristo Jesus, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu. Dapat lagi tayo maging mapagpasalamat. Dapat lagi tayo nananalangin. Continually. Consistent. At hindi na basta panalangin. Ano yung mga bagyo? Lagi lang yan. Mga bagyo yan. Paalala. Continually pray. Pray. Continually. Lagi tayong mananalangin. Amen. Lagi tayong magalak. Lagi tayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ano man yan. Salamat sa bagyo. Duktukan mo naman. Dahil ako iingatan ni Lord. Amen. Alam niyo, nung pandemic ka, tangas-tanga ako, bakit mas marami yung pera ng takay? Amen. Hello. Alam, mga pandemic, magkahiwalay kami ni Mami. Nag-anniversary kami, magkahiwalay. Kaya nakabuo ko ng kanta nun. Hindi naman tinalo. Amen. Nasa Bulacan ako, nakasino siya. Pero salamat sa Panginoon. Marami nangyari. Maraming ginawa ang Panginoon ng pandemic. Yung pandemic, gano'n dumami yung tao sa church. Diba, 2 service tayo, no? Puno-puno. First and second. Katabi pa namin yung barangay. O sino gumagawa nun? Diba si Lord? Bawal na eh. Bawal na magkatikitan eh. O wala naman nagka-tawag sa kanya. Wala naman nagka-COVID doon. Maliwan sa akin. Amen. Joke lang po yun. Hindi ko nagka-COVID. Nagkatarangkaso lang po ako. Wala naman makakahawa sa akin. Wala naman nakakadikit sa akin. Wala naman ako natikita na gano'n. Maraming dumikit sa akin. Natatakot pa eh. Hindi naman nahahawa. Sabi nakakahawa na ako. Nakakahawa ko ng kaso. Pero bagamat mayroong mga tao, wala na dito yung hindi ko makakalimutan yung supo. Napakasarap. Mahal na mahal yung tao. Isang laki lumalapit sa akin. Tapos isang nakatira dito sa amin. Hindi lapit. Nakita ko, tinitingnan lang ako gano'n sa bintana. Right? Diyan ba? Wala naman dito. Nasa baba siguro. Amen? Kaya maniniwala doon. May Diyos tayo makapangyarihan. May dakilang manggagawa. May pumoprotekta sa atin. Amen? Dahil po natin, pag Diyos ang kasama natin, sino ang laban sa atin? Wala naman na. Bagyo lang yan. Pinatigil ka. Tumigil eh. Tapos naalala yung kay Peter. Naalala sila. Nandiyan yung bagyo. Natutulog si Jesus. Ginising. Alala. Napakaliit ka na pananampalataya. Sino kaya na kayo? Biglang pa. Sabi naman sa kanya yung Diyos na kasama natin ngayon. Amen. Yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Amen. Kaya kami ng lahat. Pagtiwala ka lang sa Kanya. Pagtiwala ka sa Kanya. Pag-abuhin mo ang Diyos sa puso mo. Amen. Hallelujah. Sabi niya, palagi kayo magalak, palagi manalangin, at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Na mga nakay Kristo Jesus. Tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Gusto ko talaga tingnan yung katabi mo. Nakay Kristo ba yan? Nakay Kristo Jesus ba yan? Amen! Itignan mo, nakay Kristo ka!
Kay Kristo tayo, kaya magtatagumpay tayo. Huwag nating hadlangan ang banal na Espiritu na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya sabi niya, paalala niya, huwag niyong hadlangan ang Espiritu. Wala ka sa babag niyo? Ano? Sabi ni Paul, keep the fire on the altar burning continually by telling us to rejoice always, pray without ceasing, give thanks in everything. Amen? These are very key elements in life of believers to keep the fire burning continuously, especially in today's world when everything goes. Nakita nyo, era, lindol, ano pa? Bagyo, ay namatay sa Cebu, di ba? Amen. Ngayon, binaghaapa na naman sa Cebu. Amen. Kasi naman, sorry po ha, kung kami naglalakbay, galing na pumunta kami ng Leyte. Marami kami nadaanan doon. Madaling araw yun ha, nagsasakripiso sila. Pulupulutong sila. May dalagal silang ribulto. Yung mga nakakatira, naghahagan sila. Doon na sila nagsasayaw. Amen. Kasi po ba kayo? Kaya tingnan niyo po nangyari. Pero tayo mga itong naniniwala sa Panginoon, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, ito na natin mararanasan yun. Hindi mo mararanasan yun, amen! Parang tayo maliliit na pagtitiis dito sa mundo ito, pero yung mga ganong bilog, hindi natin mararanasan yun. At sinasabi nga po natin, pinuntul na buong mundo ng COVID-19, pero tayo, nakakarating ng Batangas kahit maraming dinadaan ng people. Bakit? Ginagawa natin ito para sa Diyos. Kaya hindi natin ito ginagawa para sa sarili natin. Ano po ba? Kaya nasabi nga rin sa nakulong, ang pastor sa Bisaya, dahil nangangaral sila, patuloy na nila pangangaral, nakulong. Ano siya sabi ng mga iba kong mga kasama mga pastor? Grabe yung pastor na yun. Hindi marunong sumunod sa batas. Ang sagot ko sa kanila, grabe ka rin ka kung makapangus ka. Baka hindi mo alam, habang nakakulong yun sa loob ng kulungan, nagpupuri siya sa Panginoon. Katulad ni Pablo. Amen. Ginawa niya yung nararapat. Hindi siya natakot sa kautusan ng tao. Pagkos natakot siya sa sinasabi ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi nagka-apoy. Harangan man ang sibat. Harangan man ang marami mang pilapin, marami ang bunto. Kung inaalala ko yung mga paglilingkod, yung Pastor Andy, sorry, nabanggit ko pangalan mo. Yung panahon nandun doon siya sa Bulacan. Grabe ang mga nilalakad nila, ang init. Magsisimula pa ang anggat. Sila po yung mga katuwang ko doon, hindi pa sila makapasok. Pastor Andy. Tinatawid nila yung ilog. Amen? Kasi nag-aapoy sila. Kaya ingatan natin yung apoy na yun. Kasi pag nawala yung apoy na yun, ano mangyayari? Mamamatay tayo. Maaagaw tayo ng kaaway. Sabihin mo sa katabi mo, magkapupoy ka! Hallelujah. At ito yung nakakalungkot. Many believers are losing their faith. Their fire, faith, and passion. Kaya nga maraming nawawala. Nawala yung kanilang fire, nawala yung kanilang pananampalataya, nawala yung kanilang passion. Amen. Hello, nandiyan po ba kayo? Bakit? Ang tinignan, yung mundo. Ang tinignan, yung kanilang failure, yung kanilang mga kakulangan. Sinisi ang sarili. Pinatawad ng Panginoon, sinisisi pa rin ang sarili. Pinatawad pa rin. Sabi ng Bible, sabi na, pati yung mga kasalanan nating magagawa, ay pinatawad na. Pero isa na po paalala, ako ito na po sasadyain. Agad iba po yun. Sinadyang pagkakasala. Yung alam mo, ang kasalanan na ginagawa mo ba?
Kaya dito, if anything, the situation of our country or even this world, how shows us how fickle. Pag sinabi fickle, tinanong ko sa Tagalog, yung po yung salawahan. Mainit ako ngayon. Malamig ako. Right? Born again ako ngayon. Burn again ako ngayon. Hindi po pwede salawahan. Hello? Tinawag ka ng Panginoon eh. Tinawag ka ng Diyos. Kaya nga nandito dito eh. Hello? Kung mo pakiramdaman yung sarili mo, yung nararamdaman mo, ang paniwalaan mo, yung sinasabi ng Banal na Espiritu Santo, yung salita ng Diyos na ating pang-aawakan, ng kasiguruhan ng ating destinasyon para sa langit. Amen? Amen! Ako si Bato. Ako si Bating. Bato. Sabi niyo, isa pa. Di doktor, di ba? Hello? Nandiyan po ba kayo? Huwag tayong padaya. How easy it is for believers to lose the faith. Fire and passion for the things of God. Ang dali-dali lang, minsan sa atin, mawala yung yung pananampalataya. So, misaya po na ba sa atin, sa ating iglesia, maging sa ating individual, panatili natin nagniningas yung apoy. Amen? Lagi tayo kumonekta sa Diyos. Manalangin tayo always, continually pray. Amen? Manalangin ka araw-araw at gabi. Amen? Para hindi ka madaya ng kaaway. Keep the fire burning. Huwag kang lumayo. Huwag kang lumayo sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Yung alam mo, mga pagpapalakas sa iyo. Kung kailang nanghihina ka, saka ka hindi dadalo, saka ka hindi nakikipag-usap, nakikipag-usap na ka. Kung mababantayan niyo po, minsan may mga chilat-chat po mga kabataan dito. Hello? To check. Amen? Nakaligtas na sa akin sa Batangas, ha? Magulat ako, may boyfriend na raw, 14 years old. Kung kabilin-bilin na ba yun, mag-aaral ka muna mabuti. Maging matotoo ka dito. Sorry, baka nanonood ngayon. Alam mo na kung sino ka. Amen? Hello? Keep the fire burning. Keep burning. Keep the flame glowing. The world must see us burn for Him. Nakatingin ng, yung italata sa Bible eh. Italata sa Bible. Nakatingin sa atin. Tayo napapalibot, tayo mga saksi, tama? Tayo mga napapalibutan. Mga witness tayo. Hindi lamang tayong witness. Gagamitin tayo na ma-spread yung fire na yun. Amen? Amen po ba? Lalo-lalo na dito sa mga pastor dito na mayroon pinagpapastoran. Gusto ko sabihin sa inyo na palagi kayong mag-apoy. Hindi po pwede na pupunta lang tayo sa gawain ng Panginoon na wala tayong taglay-taglay na apoy. Hindi po pwede, pitala nga tayo salita ng Diyos pero wala naman tayong apoy. Dapat mag-apoy tayo. Naalala niyo ba si Peter ng isang mangaral? 3,000 nakakilala sa Diyos. Bakit? Bago sila mangaral, di ba noong time nakaranas sila ng pagdalaw ng Banal na Espiritu Santo. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Amen? Amen po ba? Kaya kailangan natin ng apoy. Patuloy natin pagdigasin ang apoy sa bawat puso natin. Hindi tayo bayaran. Huwag tayo maging traditional pastor. Huwag tayo maging, ang tawag doon, yung paulit-ulit lang. Wala pong gano'n. Hindi tayo ritual na tinawag ng Panginoon, kaya tinawag ng Diyos.
para mag-apoy, mag-spread ng fire mula sa Diyos patungo sa ating Panginoon ng Panginoon sa mga tao na sa mga. Purihin po ang Panginoon, tatawagan ko po yung gitarista. Tayo po aawit sa Panginoon, tatong natin tumayo. At habang inaawit natin itong awit,